Ice cream mga suke! Sorbetes kayo dyan! Mga suke, ice cream! Magsorbetes muna kayo! Tamang-tama sa mainit na panahon! Ice cream po kayo dyan! Nangingibabaw ang sigaw ng may 30 taong gulang na binatang si Manuel, kasabay ng kalembang habang tulak-tulak niya ang kanyang kariton. Taliblib na baryo ng San Agustin, sa mismong Kakahuyan. 5 bahay ang nakatayo. Sa gitna ng mga ito ay ang pinaghihinalaan niyang pinagtataguan ng bago niyang target. Isang upahang manunugis ng aswang si Manuel. Tumatanggap siya ng utos mula sa matandang si Don Rafael. Ang matanda ay nag-iipon ng iba't ibang klase ng mutya, bertud at kung ano-ano pang mga bagay na pangontra sa mga masasamang nilalang. At habang nagtitinda siya ng sorbetes, isinasagawa naman niya ang pagtugis sa mga aswang. Ang buong akala ng binata ay hindi siya kilala ng aswang na si Nardong Tiktik. Pero nagkamali siya. Nakita niyang sumilip ito sa bintana. Pagkatapos ay nagmamadaling nagtago sa loob ng bahay nito. Pambihira namang kamalasan to. Ang lakas talaga ng pakiramdam ng mga aswang, kahit tirik pa ang araw. Hoy! Ikaw! Huwag ka na magtago dyan. Lumabas ka na sa bahay mo. Alam kong nakita mo na ako. Kilala kita. Ikaw yung pumatay dun sa buntis nung nakaraang gabi. Kaya mabuti pa, sumuko ka na para hindi ka na masaktan at hindi na ako mahirapan pa. Ngunit imbis na lumabas, si Nardong Tiktik ay lumaban pa ito at ginamitan siya ng humahaba nitong dila. Yun lang ang magagawa ng isang aswang kapag may presensya ng araw. Subalit hindi yun magiging banta sa buhay ni Manuel, lalo pa at sanay na siyang makipaglaban sa mga aswang. Nakita niyang tumakbo ang aswang sa likod ng bahay nito, kaya iniwan niya muna pansamantala ang kanyang ice cream cart sa gilid ng daan at hinabol ang tumakbong aswang na Tiktik sa Kakahuyan habang dala ang jungle bolo. Anak ng tutsang oh! Hoy! Nardong Tiktik, bumalik ka rito! Huwag ka nang tumakbo! Tumigil ka! Umanti ng sigaw ang aswang na Tiktik at sinabi nitong hindi ito magpapahuli sa kanya. Mas lalong binilisan ni Manuel ang pagtakbo pahabol dito hanggang sa pumasok sila sa madilim na bahagi ng Kakahuyan. Pambihira oh! Papagurin pa yata ako ng bisit na to ha. Ay, Diyos ko, pinaglihi pa yata sa unggoy. Sana pala, dinala ko na lang ang pana ko nang may nagamit ako sa aswang na to. Hoy, Nardong Tiktik! Pinapahirapan mo ako ha. Humanda ka sa akin ngayon. Hahanapin kita kahit anong mangyari. Ipinagpatuloy ni Manuel ang pagtakbo pahabol kay Nardong Tiktik. Hindi nagtagal. Bumaba na rin ito sa puno at nagpa-ekis-ekis sa daan para lamang hindi niya ito maabutan. Samantalang habang tumatagal ay padilim naman ng padilim ang lugar na pinapasok nila. Umikot si Manuel sa kabilang bahagi ng Kakahuyan. Pagdating niya doon ay naabutan niya itong nagtatago sa likod ng puno habang nakatingin sa ibang direksyon. Hindi nito napapansin na nasa likod na nito si Manuel. Ano pare? Wala pa ba? Sa palagay ko, naligaw na yata yung lalaking humahabol sa'yo eh. Gulat na napalingon sa kanya si Nardong Tiktik, kaya sinalubong niya ito ng suntok na tumama naman sa mukha nito. Bumagsak ito sa lupa kasabay ng pagpapahaba nito ng dila at inatake siya nito sa kamay. Bumangon ito at nakipag-agawan sa kanya ang Tiktik. Sinuntok siya nito sa muka
at gumanti naman siya rito ng sipa. Tinamaan niya ito sa tiyan, kaya't muli itong bumagsak sa lupa habang umaangil. Bumangon si Nardong Tiktik at umatake ito ng kalmot sa kanyang braso. Nabitiwan niya ang jungle bolo. Sinubukan ng aswang na Tiktik na damputin ang itak sa lupa, pero naunahan niya ito. Nailadlad niya kagad ang nakuha niyang latigo sa kanyang bewang. Hep 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 hep! Nako, wag mo nang pangarapin na damputin ang itak na yan, Nardong Tiktik. Marami nang sumubok na gawin yan eh. Pero lahat sila namatay. Alalahanin mo, malapit lang ako sa'yo. Kaya bagong pa madampot ang itak na yan, sigurado, sinasabi ko sa'yo, maniwala ka. Patay ka talaga sa akin. Pero hindi nakinig ang aswang. Mas pinili pa rin ito na damputin ng itak sa lupa. Agad namang kumilos si Manuel. Pinuluputan niya ng latigo ang itak at hinila niya kagad yon papunta sa kanyang kinatatayuan. Nahawakan niya ang jungle bolo. Tumayo si Nardong Tiktik at pinahaba nito ang dila na pumulupot naman sa kanyang braso. Hinawakan niya ang dila nito, saka pinutol gamit ang itak. Malakas na napasigaw si Nardong Tiktik dahil sa labis na sakit. Umagos ang dugo nito sa bibig at biglang napaluhod sa lupa. Nagdikit ang dalawang palad nito habang nagsusumamo ang mga mata. Anak ng... Nakakasuka naman ang amoy ng dila mo. Saan ba ito ginamit? Mukhang katatapos mo lang kumain ng buntis ha. May gana ka pan lumuhod, hayop ka. Hindi ka na naawa sa sanggol na nilantakan mo kagabi. Patuloy na nagmamakaawa si Nardong Tiktik habang dahan-dahan na lumalapit kay Manuel. Nakikiusap na wag itong papatayin, pero hindi niya ito pinatawad. Tinaga niya kagad ang leeg nito hanggang sa masunog ang katawan. Nang tuluyang maging abo, sumama sa hangin ang abo nito. Naiwan ang isang itim na perlas. Yun ang iniipon niya sa kanyang maliit na basket, saka ibibigay kay Don Rafael. Anak ka ng teteng, magpapahuli ka rin naman pala. Pinahirapan mo pa ako. Pasensya na, pero hindi ako marunong maawa sa mga kagaya niyong pumapatay ng mga tao para lang mabuhay kayo. Lang sa inyo na mamatay. Tsaka walang personalan, trabaho lang. Nandidiri na ibinato ni Manuel ang naputol na dila ng aswang na Tiktik. Saka naglakad paalis sa lugar na yon. Parang walang nangyari na muling ipinagpatuloy ng binata ang pagtitinda ng sorbetes. Pagkatapos ng maghapon na paglalako ng ice cream, ay umuwi sa bahay nila si Manuel. Pagdating niya, ay nadatnan ng binata ang kanyang ama na si Mang Kanor. Nakaupo ito sa bangko sa balkonay. Hinihintay siya nito. Walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang sa kanyang ginagawa. Kaya palagi siya nitong pinagagalitan dahil hapon na naman siya na nakauwi. Magmula nang mawala ang kanyang kapatid na si Rosana, ay naging mahigpit na si Mang Kanor sa kanya. Pero dahil sa kagustuhan niyang mahanap ang kapatid, tiniis niya ang madalas na paninermon sa kanya ni Mang Kanor. Paglapit niya sa kanyang ama na si Mang Kanor, hinawakan niya ang kamay nito para sana magbigay ng galang dito. Pero iwinaksi nito ang kanyang kamay. Galit na galit ito dahil napapadalas na raw ang pag-uwi niya ng hapon. Hindi na lang umimik ang binata upang hindi na humaba ang kanilang pagtatalo. Maya-maya pa ay nagpaalam siya rito na matutulog na. Pero bigla itong nagsalita at sinabing may pumuntang lalaki sa kanilang bahay at ipinatatawag siya nito sa mansyon ni Don Rafael. Kapag ang matanda ang nag-uutos sa kanya, ay agad na pumapayag
si Mang Kanor. Hindi ito nakakatanggi kay Don Rafael dahil kung hindi raw dahil sa matanda ay baka raw namatay na sila nung sinalakay sila ng mga aswang. Sige po tay, pupuntahan ko po siya bukas. Baka sa hapon na lang po ulit ako magtinda ng ice cream. Hindi sumagot ang kanyang ama. Tumayo ito at pumasok sa loob ng kanilang silid. Kinabukasan, nagising si Manuel sa boses ng kanyang ama. Ginising siya nito at sinabing kailangan niya nang pumunta sa bahay ni Don Rafael. Bumangon si Manuel sa higaan. Si Mang Kanor naman ay lumabas ng kanyang kwarto. Itinali niya ang latigo sa kanyang bewang at hindi muna siya nagdala ng patalim. Hinawakan niya ang agimat sa kanyang leeg. Saka hinalikan na parabang humihingi roon ng gabay. Pagkatapos ay lumabas ng bahay at tinahak ang daan papunta sa mansyon ni Don Rafael. Pagdating niya roon ay nadatnan niyang nakaupo ang matanda sa upuang gawa sa bakal habang nagbabasa ng comics. Nakita siya nito at ibinaba ang comics. Mabuti naman at nandito ka na, Manuel. Kumusta ang ipinapatrabaho ko sa'yo? Don Rafael, tapos na ho. Dala ko na ho ang perlas mula kay Nardong Tiktik. Tumayo ang may 70 taong gulang na matandang si Don Rafael para ibigay sa kanya ang bayad sa pagkakapatay niya kay Nardong Tiktik. Ibinigay naman ni Manuel ang nakuha niyang perlas sa matanda na ngayon ay muling nakaupo at nakatingin lang sa kanya. Salamat po sa bayad, Don Rafael. Pero teka, ano po ba ang dahilan? At ipinatawag niyo raw po ako. Meron akong ipapagawa sa'yo. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa akin. Nawawala ang apo ko si Alma. 2 linggo na magmula na pumunta siya sa baryo ng Wawa. Nag-aalala na ako. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Gusto kong hanapin mo siya at iuwi mo rito ng buhay. Nagpadala na rin ako ng ibang mga tao na maghahanap sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ako natatanggap na magandang balita mula sa kanila. Don Rafael, hindi ko po alam na meron ho pala kayong apo. Dahil matagal siyang tumira sa Maynila at hindi ako madalas na nagkikwento tungkol sa kanya. Sa baryo siya ng Wawa dumiretso, kaya hindi ko na siya napigilan. Alam mo naman kung gaano kapanganib ang lugar na yun, hindi ba? Doon din nawala si Rosana. 2 taon na nakakalipas. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Manuel nang mabanggit ni Don Rafael ang tungkol sa kanyang kapatid. Kaya alam na niya ang takot na nararamdaman ng matanda para sa apo nito na si Alma. Bakit naman po sa dinami-dami ng lugar na pupuntahan niya sa baryo pa ng Wawa? Tirahan niyo ng iba't ibang klaseng engkantot ng mga aswang. Pambihira, talaga mapapahamak siya ron. Matigas ang ulo ng batang yun, Manuel. Palaging ang gusto niya ang masusunod. Kaya, Manuel, nakikiusap ako. Sunduin mo ang apo ko. Kung hindi ako nagkakamali, balak niyang kunin ang itim na anino sa lumang kuweba. Ako na rin ang bahalang makipag-usap kay Kanor para payagan ka. Buhay ng apo ko ang nakataya rito. At hindi ko kakayanin na mawala ang kaisa-isa kong apo na si Alma. Wala nang nagawa si Manuel kundi ang tanggapin ang alok ng matanda. Dinagdagan ni Don Rafael ang perang dala niya. Heto, paunang bayad ko lang yan sa'yo para may magamit ka sa pagpunta sa baryo. Ay siya nga pala, Manuel, may ibibigay pa ako sa'yo. Diyan ka lang, huwag ka munang aalis. Tumalikod sa kanya si Don Rafael at pumasok ito sa mansyon. Pagbalik ay may dala na itong maliit na baul. Kasing lapad lang yon
ng palad niya. Ibinigay ng matanda ang maliit na baul kay Manuel. Binuksan niya yon. Tumambad sa kanyang paningin ang maliit na kalembang at isang singsing. Nagtataka siyang napatingin sa muka ng matanda. Para saan po mga to, Don Rafael? Para sa proteksyon, laban sa lahat na masasamang elemento na makakaharap mo. Palagi mo siyang dasalan tuwing Biyernes ng gabi para mabuhay ang kanyang bisa. Utob ang tawag sa pag-aalay mo ng dasal sa agimat. Sana ay magtagumpay ka sa misyon na ito, Manuel. Maraming salamat po sa mga agimat na to. Pero Don Rafael, meron po ba kayong larawan ni Alma na magagamit ko po para makilala kagad siya? Dahil sa tanong na yon ni Manuel, nagmamadaling dinukot ni Don Rafael ang pitaka nito sa bulsa at binunot ang larawan ng isang babaeng nakalugay ang buhok. Pinagmasdan lang yun sandali ni Manuel bago isinilid sa kanyang bulsa at nagpaalam na sa matanda. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad ay narating niya ang kanilang bahay. Nadatnan niyang nakatayo si Mang Kanor sa pintuan kasama ang kanyang ina na nakaupo naman sa bangko. Nilapitan niya kagad ang mga ito at ipinaliwanag kung ano ang pinag-usapan nila ni Don Rafael. Sa una ay hindi pumayag ang mga ito na pumunta siya sa baryo ng Wawa. Pero nang sinabi niyang nawawala rin ang apo ni Don Rafael, ay pumayag na rin ang mga ito. Nag-aalala pa nga ang kanyang ama na baka raw mapahamak si Alma sa baryong yun. Yun na raw ang pagkakataon nila para makabawi ng utang na loob sa matanda. Tay, itigil na po ninyo ang pagtanaw ng utang na loob kay Don Rafael. Sapat na po mga naibigay niyong tulong para sa kanya. Pupunta po ako sa baryo ng Wawa dahil sa isa pa pong dahilan. Gusto ko pong simulan ng paghahanap sa kapatid kong si Rosana. Nag-aalalang nagsalita si Mang Kanor at sinabi nitong mapanganib ang lugar na pupuntahan niya. Ayaw na raw nitong mawalan ng isa pang anak dahil hindi na raw nito kakayanin. Pasensya na po kayo, Tay. Pero buo na po ang pasya ko para hanapin ang kapatid ko. Wala nang nagawa si Mang Kanor nang ihanda na ni Manuel ang kanyang mga gamit. Pati ang kanyang kariton ng sorbetes ay dinala niya. Agad na bumiyahe ang binata papunta sa baryo ng Wawa. Pagkalipas ng ilang oras na pagbiyahe, sakay ng tricycle, bumaba ang binata sa tapat ng isang lumang bahay. Sa paligid naman ay puno ng matataas na puno ng lansones. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Manuel bago siya pumasok sa loob ng bahay. Nagayos lang siya ng konti at nagpahinga sa dati niyang silid. Yun ang bahay na inabandona nila noong sinalakay sila ng mga aswang. Halos walang nagbago. Nandoon pa rin ang mga gamit nila sa kusina. Pagsapit ng gabi ay biglang nakaramdam ng pagtataka si Manuel habang nakatitig sa bubong na gawa sa dahon ng anahaw. Ang tahimik naman ng paligid. Parang may sariling mundo mga taong nakatira sa lugar na to. Saan kaya ako magsisimulang maghanap sa kapatid ko? Teka, bakit kaya umiinit ang suot kong agimat? Hindi kaya meron na kagad na umaaligid na aswang sa bahay na to? Anak ng Teteng, ang bilis naman nilang nalaman na meron na ulit na nakatira rito. Maingat na bumaba ng katre si Manuel para suriin ang paligid. Inihanda niya ang sandata at ilawang gasera. Lumapit siya sa pintuan pero nagulat siya sa biglang paggalaw ng pinto kasunod ng kaluskos na parabang galing
sa matulis na kuko. Sino yan? Nako, wag mo na subukan pumasok. Hindi mo yata nakikilala kung sino ko eh. Baka mapadali ang buhay mo. Ang mabuti pa umalis ka na. Hindi mo ako matatakot. Dahil sanay na ako sa mga aswang na kagaya mo. Taglit na nawala ang ingay. Pero matapang na lumabas ng bahay si Manuel. Dala ang gasera at hawak ang latigo. Iginala niya ang kanyang paningin sa labas. Pero wala na siyang nakitang nilalang doon. Pagpasok ulit ni Manuel ay napansin niya ang malalim na kalmot ng kuko sa pintuan. Pero agaw pansin ang nakaipit na sulat sa gilid ng pinto. Kinuha niya yon at binasa. Hanggang maaga pa. Umalis ka na. Huwag kang manatili sa lugar na to. Napakunot ang noo ni Manuel nang mabasa ang mensaheng nakalagay sa sulat. Nagpalinga-linga siya sa paligid. May aswang na gustong umalis siya sa lugar na yon. Pero hindi siya natatakot sa mga nilalang na nagbabanta sa buhay niya. Kaya naman nagsalita siya. Umaasa siyang maririnig siya ng nilalang na nagbigay sa kanya ng babala. Hoy! Kung sino ka mang damuho ka, hindi ako natatakot sa'yo. May hinahanap lang ako na 2 tao, kaya pumunta ako dito. Yun lang ang sinabi ni Manuel at nagulat siya sa biglang paglipad ng malaking paniki mula sa bubong ng kanyang bahay. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang aswang na tiktik. Pagkatapos na mawala sa kanyang paningin ang tiktik, mabilis na pumasok sa loob ng bahay si Manuel. Nahiga siya sa katre habang pinakikiramdaman ang paligid. Maya-maya pa ay bigla siyang nakarinig ulit ng ingay mula sa labas ng bahay. Humihingi ng tulong. Boses yun ng isang lalaki. Tulong! Tulungan mo ako! Maingat na bumangon si Manuel. Kabisado niya na ang ganong estilo ng mga aswang. Magkukunwari na humihingi ng tulong. Pero ang totoo ay balak lamang siyang atakihin. Kaya habang humahakbang papalapit sa nakasaradong pintuan, ay inihanda niya rin ang latigo. Sinilip niya muna ang siwang ng pinto at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang may isang lalaki na duguan na nakadapa sa lupa. Sa itsura ng lalaki ay malabong kaya nitong makipaglaban sa kanya. Bukod pa roon ay hindi umiinit ang suot niyang agimat. Mabilis na lumabas si Manuel. Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Sino ka? Kuya, tulungan mo ako. Ang sakit na mga sugat ko. Sige, halika. Aalalayan kitang tumayo. Doon tayo sa loob ng bahay para magamot ko ang mga sugat mo. Tulungan mo ako, kuya. Itago mo ako. May humahabol sa akin. Nang marinig ni Manuel ang sinabi ng dugo ang lalaki, mabilis niyang inilalayan itong makatayo. Sa tingin niya ay halos kasing edad ito ng nawawala niyang kapatid na si Rosana. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay mabilis niyang isinarado ang pinto. Saka inihatid ito sa lumang katre. Taranta na naghanap ng maigagamot si Manuel. Nang matapos sa panggagamot ay agad na nakatulog ang lalaking tinulungan niya. Magdamag na binantayan ni Manuel ang lalaki habang pinagmamasdan ang mukha nito. Ano kayang nangyari sa lalaking to? Saka, bakit kaya parang magaan ang loob ko sa kanya? Para bang matagal ko na siyang kilala. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang binata. Ngunit hindi nagtagal ay tumabi na rin siya ng higa sa lalaki. Kinabukasan, maagang bumangon
at naglinis ng paligid si Manuel habang hindi pa nagigising ang lalaking tinulungan niya. Nagsalang na rin siya ng mainit na tubig para sa kanilang kape. Hindi nagtagal, naririnig niyang umungol ang lalaki. Dahil doon ay nagmamadaling pumasok sa loob ng silid si Manuel. Nadatnan niyang nakaupo ang lalaki, hawak ang ulo at nagtataka sa bendang nakatali sa ulo at katawan nito. Mabuti naman at gising ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Nakatakas lang ako sa kulungan, kuya. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar yon. Basta, dito ako dinala ng mga pakoy. Wala rin akong maalala mula sa nakaraan ko. Bakas sa mukha ng lalaki ang pag-aalala, kaya mas lumapit si Manuel dito. Natitiyak niyang may alam ang lalaking tinulungan niya para mahanap ang kapatid at si Alma. Pero mas nangibabaw ang pag-aalala niya dahil walang maalala ang binata. Kung ganun, marami kayong magkakasama sa kulungan na pinanggalingan mo. Pero kahit konti, wala kang naalala sa nakaraan mo? Opo, kuya. Ang naalala ko lang ay ang pagtakas ko sa kulungang yun. Napansin ko rin po na marami kami mga lalaki na nakakulong doon. Lahat sila pinapainom ng maitim na likido na sobrang pait. Kuya, tulungan niyo po ako. Natitiyak kong hinahanap nila ako. Papatayin nila ako. Sa tingin ko po hindi sila mga ordinaryong nilalang. Oh, alam ko ang lahat ng mga nakatira rito ay hindi isang ordinaryong nilalang. Teka, ano bang alam mong ginagawa nila sa mga biyag? Bakit? Puro lalaki kayo. Ginagawa po nilang aswang pagkatapos nilang ialay sa supremo nila. Saka sabi po nila, iniaalay rin kami sa itim na libro ng supremo. Ang dugo naming lahat ang magbibigay bisa sa kanyang kapangyarihan. Kuya, natatakot ako. Itago mo ako. Iligtas mo ako. Bakas ang matinding takot sa anyo ni Panelo. Kaya napatango si Manuel at agad na pumayag na itago ito. Nakikita niya ang kapatid na si Rosana sa lalaking kaharap. Paano kung ang kapatid naman niya ang nasa ganong kalagayan? Ganito ang gagawin natin. May hinahanap akong tao sa lugar na to at yun talaga ang totoong ipinunta ko rito. Hahanapin ko muna siya bago kita isasama sa baryo ko. Pero wag na wag kang lalayo sa tabi ko, ha? Naiintindihan mo? Oo po, kuya. Pero natatakot po ako. Kailangan na natin umalis sa lugar na to. Hindi ba naiintindihan ng panganib na naghihintay sa atin dito? Alam ko na ang tungkol sa lugar na to. Dahil dito kaming unang tumira. Isa ako manunugis ng mga aswang. Kaya matutulungan kita, huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ano ba ang pwede kong itawag sa'yo? Panelo. Panelo po ang tawag nila sa akin. Yun lang ang naaalala ko. Ako naman si Manuel. Sige, ganito. Alalahanin mo lahat ang lugar ng mga dinaanan mo para makabalik tayo sa kulungan na sinasabi mo. Malakas ang kutob ko na baka nandun din ang mga taong hinahanap ko. Pero baka mas lalo po tayo mapahamak, kuya. Wala rin naman po akong napansin na babae sa kulungan na yun. Lahat kami mga lalaki. Lalaki man o babae, ililigtas ko sila kahit walang bayad. Malakas ang kutob kong malapit ko na matagpuan ang kapatid ko. At ikaw ang pag-asa ko, Panelo. Kaya isipin mo lahat. Malaking bagay na makabalik tayo sa kulungan na pinagmulan mo. Hindi na nagsalita si Panelo sa sinabing yun ni Manuel. Nahulog na ito sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos nilang mag-usap, inihanda ni Manuel ang ice cream cart. Maayos niyang inilagay ang asin at ang ginawang ice cream sa loob ng pushcart. Susubok siyang magtinda
para makakuha ng ibang impormasyon na makakatulong sa kanya para mahanap ang kapatid. Pagkatapos ay kinausap niya si Panelo. Iiwan muna kita rito sa bahay, Panelo, ha? Hindi kita maaaring isama dahil sa kalagayan mo. Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas hanggat hindi ako dumadating. May pagkain dyan, gamot at lahat ng kailangan mo, nariyan rin. Oo, Kuya Manuel. Marami po salamat sa tulong mo. Hinubad ni Manuel ang kanyang agimat at isinuot niya yon sa leeg ni Panelo. Tinapik niya ang balikat nito para mawala ang takot na nararamdaman ng binata. Wag na wag mong huhubarin yan, ha, dahil makakatulong yan sa'yo para hindi ka maamoy ng mga aswang. O siya, sige na. Aalis na ako at wag mong kalilimutan ang mga ibinilin ko sa'yo. Pinagmasdan ni Panelo ang palawit ng kwintas, habang si Manuel naman ay ginulo ang buhok ni Panelo na madalas niyang ginagawa noong panahon na magkasama pa sila ng kanyang kapatid na si Rosana. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Manuel bago niya itinulak ang ice cream cart palayo sa bahay. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating niya ang isang maliit na pamayanan na merong ilang bahay na nakatayo sa gilid ng mabatong kalsada na nilalakaran niya. Alerto siyang nakatingin sa paligid. Kakaiba ang lugar na yon dahil may bigat na hatid sa kanyang dibdib ang presensya ng mga taong nakatingin sa kanya. Idinaan na lamang niya sa pagsigaw ang pag-aalalang nararamdaman niya. Ice cream! Ice cream kayo dyan! Masarap to! Ice cream! Bagong gawa, tamang-tama sa mainit na panahon! Yuhu, mga bata! Bili na kayo ng ice cream! Inatunog ni Manuel ang maliit na kalembang na ibinigay sa kanya ni Don Rafael at nagulat siya nang biglang nagsilapit ang mga tao at bumili sa kanya. Pansamantalang nawala ang takot na nararamdaman niya nang makita ang mga ngiti sa labi ng mga batang bumibili sa kanya. Nag-alok pa siya ng libre dahil totoong malaki ang kinita niya sa araw na yon. Maya-maya pa, isang matanda ang lumapit sa kanya at bumili rin ng ice cream. Tinikman nito ang lasa ng sorbetes. Talaga naman palang masarap ang tinda mo. Maganda na isip mo negosyo, ah. Pabili pa nga ako ng isa. Naku, maraming salamat po at nagustuhan niyo po ang sorbetes ko. Mango flavor po yan. Saan ka ba nakatira iyo? Bakit ngayon lang kita nakita? Diyan lang po ako nakatira. Sa inalisan na bahay ni Tatay Kanor. Anak niya po akong panganay. Taga rito po ang ama ko. Umalis lang po nang makilala po niya si nanay. Kayo po, saan po kayo nakatira? At ano po ang pangalan niyo? Hindi kagad nakasagot ang matanda sa tanong ni Manuel. Bigla itong natigilan nang mabanggit niya ang pangalan ng kanyang ama. Habang nakikipag-usap si Manuel sa matanda, ay panay din ang takal niya ng ice cream sa lagayan nito. Konti na lang ang laman nun at maaari na siyang umuwi. Maliban sa mabigat na presensya ng mga taong nakapalibot sa kanya, wala na siyang nararamdaman na kakaiba sa mga tao. Ito po ang ice cream niyo, Lolo. Teka, sandali lang po. Hindi na po kayo nakapagsalita. Ang sabi ko po ano po ba ang pangalan niyo? Oo nga pala. Tawagin mo na lamang akong Lolo Usok. Diyan lang din ako nakatira sa likod, sa gitna ng malawak na kakauyan. Bagong lipat ka pala dyan sa kabilang bahay. Mag-iingat ka sa baryong ito, iyo. Hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. Kung mapapansin mo, lahat sila ay takot lumapit sa iyo kanina. Pero nang tumunog ang kalembang na hawak mo, lahat sila ay lumapit at nagtiwala sa iyo. Pero huwag ka pa rin maniniwala sa nakikita mo sa kanila.
Siya nga pala. Salamat dito sa ice cream. Sige po. Huwag niyo na pong bayaran yan, Lolo Usok. Marami naman po akong kinita sa paglalako ko ng sorbetes eh. Mabuti naman kung ganun. Hindi ko tatanggihan ang libre mo. Bihira lang ang ganito eh. O sige, aalis na ako. Hindi pa man nakakalayo ang matanda, ay natumba na ito sa harapan ng kanyang kariton ng ice cream. Kaya mabilis niyang nilapitan ito. Ang nakapagtataka lang, walang gustong tumulong sa matanda, maliban sa kanya. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ganito siguro kapag tumatanda na. Aalalayan ko po kayong tumayo. Kaya niyo po bang maglakad? Oo naman. Mamaya lang mawawala ng sakit ng ulo ko. Nahilo lang ako dahil nasobrahan yata ako sa ice cream mo. At sarap talaga. Matagal na panahon na akong hindi nakakatikim ng sorbetes. Kahit ang mga tao rito, sabik sila sa ice cream. Lahat kasi ng mga sorbetero na nagtatangkang pasukin ang baryong ito, lahat sila ay hindi na nakakabalik. Natatagpuan na lamang sila sa labas ng arko ng baryo, na patay at wakwak ang tiyan. Napalunok ng laway si Manuel nang banggitin ng matanda ang tungkol sa mga nangyayari sa kagaya niyang naglalako ng sorbetes. Ang mabuti pa po kaya iatid ko na po kayo sa bahay niyo. Baka po, mahilo na naman kayo sa daan eh. Talaga? Sigurado ka ba iyo? Oo naman po, isa pa. Hindi po ako mapapalagay kung hahayaan ko kayo maglakad ng mag-isa. Salamat naman. Talaga palang napakabuti ng puso mo. Ano ba ang pangalan mo, iyo? Ako po si Manuel. Nagbabakasyon lang po ako rito. Bala ko rin po sanang hanapin ang nawawala akong kapatid. Pero mukhang malawak po ang baryo nyo eh. Malawak talaga ang baryo ng Wawa. At mas malawak din ang kakauyan kaysa sa mga bahay na nakatayo rito. Kaya mahihirapan kang hanapin ang nawawala mong kapatid. Ha? Bakit naman po? Dahil sa mga nilalang na naninirahan dito. Alam mo bang ang mga nilalang na nakatira rito ay umaatake kahit sa araw? Oh, mukhang hindi ka yata nagulat. May alam ka na sa baryong ito. Tama ba? Napakunot ang noo ni Manuel sa tanong na yon ni Lolo Usok. Nararamdaman niya na maraming alam ang matanda tungkol sa kanya. Nauna itong naglakad, kaya't inalalayan niya ito sa daan. Sinulyapan lang niya ang kariton niya ng ice cream na nakaparada sa gilid ng kalsada bago siya sumama sa matanda. Tinaak nila ang daan papasok sa kakahuyan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay hindi na nakatiis ang binatang si Manuel na hindi magtanong sa matanda dahil kanina pa silang naglalakad pero hindi pa sila nakakarating sa bahay nito. Lolo Usok, malayo pa po ba tayo? Malayo pa. Siguro'y mga 1 oras pa. Ano po? 1 oras? Bakit hindi niyo po agad sinabi? Sana po pala hindi ko na lang kayo sinamahan. Bakit nag-aalala ka ba sa kasama mong naghihintay sa iyo sa bahay mo? Natigilan si Manuel sa muling pagtanong ni Lolo Usok. Nahihiwagaan na siya sa kaharap. Paanong nalaman ng matanda ang tungkol kay Panelo? Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Tumigil siya sa paglalakad at pasimpleng kinalag ang latigo sa kanyang bewang. Huwag mo nang gamitin sa akin ang latigo na nakatago sa bewang mo. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Humarap kay Manuel si Lolo Usok. Ngunit hindi ito nagpaiwatig na lalaban ito sa kanya. Kaya nanatili siyang nakatingin sa matanda. Hindi mo ako kalaban, Manuel. Unang kita ko pa lang sa iyo kahapon. Alam ko na lahat ang totoong pakay mo. Kung sino ka at kung kanino kang anak. Lahat ay alam ko.
Ako nagpadala sa'yo ng sulat kagabi. Bakit hindi ka pa rin umalis? Bakit itunuloy mo pa rin ang pakay mo sa baryong ito? Teka. Kung ganun, isa po kayong aswang. Kayo ang paniki na nakita kong nanggaling sa bubong. Tumango ang matanda bilang tugon sa tanong ni Manuel. Gulat na nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Kaya ipinagpatuloy ng matanda ang pagsasalita at hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan nito. Ako ang pinakamataas na uri ng aswang na tiktik. Ako ang nagbabantay sa bubong mo kagabi. Matigas ang ulo mo. Hindi ka nakinig sa sinasabi ko. Kaya dinala kita rito para ipakita ang lugar na pinapasok mo. Alam mo bang sa oras na ito ay nakasunod na sila sa atin? Sino po sila, Lolo Usok? Ang mga taong nakatikim ng ice cream mo. Bata, matanda at babae. Lahat sila ay nakapagpalit na ng anyo. Nagtataka lang ako kung paano napunta sa'yo ang kalembang na yan. Ibinigay po sa akin to ng matandang pinagkakautangan namin ng buhay. Alam mo ba dahil sa ginawa mo, mas lalo silang lalapit sa'yo para patayin ka? Ang kalembang na yan ay hudyat ng pag-atake nila sa taong may dala nito. Kinilabutan si Manuel sa narinig at agad na itinago ang kalembang sa kanyang bulsa. Subalit kahit saan siya magpunta, ay tumutunog yun. Inilabas niya ang latigo, pero tinawanan lang siya ng matanda. Hindi niya alam kung dapat bang pagkatiwalaan ang matandang kausap niya. Lalo pa, at isa rin pala itong aswang. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin na hindi ako ang kalaban mo rito? Halika, Manuel. Sumunod ka sa akin. Doon tayo sa bahay ko mag-uusap. Pero bago yun, ihanda mo ang sarili mo. Dahil makakakita ka ng mga kakaibang aswang na hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Mahihirapan ka rin na lumaban sa kanila dahil walang bisa ang agimat at sandata na dala mo. Paano po mabibigyan ng bisa ang mga sandata ko? Kapag naibabad na yan sa bertud. Pero ngayon, sumama ka na muna sa akin. Bilisan mo maglakad. Kailangan nating makaalis sa lugar na ito. Lolo Usok, bakit niyo po ako tinutulungan? Dahil hinahanap ko rin ang nawawala kong apong babae. Katulad mo, pareho lamang tayo ng gustong mangyari. Talasan mo ang pakiramdam mo dahil ang mga aswang na nakasunod sa atin ay ang mga aswang na tamawo. Lahat ng parte ng kanilang katawan ay kalaban mo. Mauunawaan mo ang sinasabi ko kapag nakita mo na sila sa aktwal na labanan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa paligid. Nagtataasan din ang mga balahibo sa katawan ni Manuel. Indikasyong may mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Biglang lumiwanag ang kalembang na hawak ni Manuel, kaya napahinto sila sa paglalakad. Lumiwanag na ang kalembang. Ang ibig sabihin nun, malapit na sila. Ang mga tamawo na binggal. Tamawong binggal? Yung po ba ang tawag sa mga nilalang na nasa paligid po natin? Oo, huwag ka muna magsasalita. Hindi ko naririnig ng malinaw kung saan nanggagaling ang yabag ng mga nilalang na sumusunod sa atin. Mariin na pinakinggan ng dalawa ang mga yabag. Maya-maya pa ay narinig na rin ni Manuel ang mahinang yabag na umiikot sa kanilang kinatatayuan. Kasunod, ang tunog ng matitigas na kuko na gumagapang sa katawan ng puno at lupa. Parang batang kumapit si Manuel sa braso ni Lolo Usok habang sumusulyap sa likurang bahagi ng kanilang dinadaanan. Masukal yun at kita lang ang paligid sa konting sakop ng liwanag mula sa konting sikat ng araw. Ngayon lang siya nakaramdam ng takot sa mga aswang. Saglit na napahinto ang dalawa at tinignan ang madilim na bahagi ng kakahuyan. Napaunat sa pagkakatayo si Manuel
kasabay ng pagtutok niya ng latigo sa madilim na bahagi ng kakawyan. Dahil sa nararamdaman niyang presensya sa paligid, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Manuel. "Sige! Magsilabas kayo! Kung sino man kayo nagtatago sa dilim, hindi ko hahayaan na magtagumpay kayo sa mga binabalak nyo! Lumabas kayo! Bago ko pa kayo puntahan dyan at hagupitin ang hawak kong latigo!" Panay din ang silip ni Lolo Usok sa itinuturo ng latigo sa bahaging madilim. Bigla ay may lumitaw na maraming nilalang na may nakakatakot na itsura. Maitim ang mga mata, marumi ang suot na damit habang sumasayad hanggang sa lupa. Magulo ang buhok at nakalabas ang pangil. Nakangisi ang mga ito na panay ang hakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. "Lolo Usok, sila po ba mga aswang na sinasabi niyong nagtatago sa dilim? Sila ang mga tamawo? Nakakakilabot ang kanilang mga pangil, pati na ang tunog ng kanilang pag-angil. Ang kuko naman nila ay halos umabot ng 1 dangkal ang haba. Ganon din po mga braso nila. Lolo Usok, hindi nga sila mga normal na nilalang." Ito na nga ba sinasabi ko? Ang makaharap ang mga lintik na mga aswang na yan dahil sa hawak mong kalembang. Hindi ko po alam na yung palang epekto sa kanila ng kalembang. Pambihira! Bakit ka pa kasi nagpunta rito? Huwag niyo na po akong sisihin, Lolo Usok, dahil kahit na gaano pa sila kalakas, para kay Alma at sa kapatid ko, lalabanan ko po sila. Mahihirapan tayo lumaban sa kanila dahil bawat isa sa kanila ay katumbas ng 3 nilalang. Kaya wag mo silang maliitin, Manuel. Kailangan natin tumakas. Hindi natin sila kakayanin. Habang umaatras ang dalawa, ay paabante naman ng lakad ang mga aswang na nasa harapan nila. Lahat ay nakahandang sumugod anumang oras para sila ay patayin. Pagmasdan mo kung paano silang galit na humahabol sa atin. Pero hindi nila magawang makalusob dahil kasama mo ko. Alam nila na isa akong antingerong aswang. Lolo Usok, bigla po naputol ang kanilang mga braso. Ano po nangyayari sa kanila? At sumusugod na po sila sa ating kinaroroonan. Pambihira, ngayon lang po ako nakakita ng ganyang mga nilalang. Basta't kumapit ka lang sa latigo mo, kahit papano ay makakatulong yan para ipakita mo sa kanila na hindi ka natatakot sa kanila. Sinunod ni Manuel ang sinabi na yon ni Lolo Usok. Pero nagulat siya sa kakayahan ng mga aswang. Napaatras sila papalayo sa mga ito. Napapalibutan na sila ng mga kalaban at hindi maintindihan ni Manuel kung alin ang uunahing hagupitin ng latigo. Bigla siyang nalito nang marinig ang mga kaluskos ng kuko na gumagapang sa lupa. Ang putol na braso ay merong ngipin sa bahagi ng pinagputulan nito. Nakakakilabot ang mga itsura nito, lalo na nang lumundag ang mga yon sa kanila. Lumapat ang malikot na putol na kamay sa binti ni Manuel. Bumaon ang kuko nito sa laman niya at naramdaman niya ang labis na sakit. Sinubukan niya na tanggalin yun, ngunit parang tuko ito na nakakapit sa kanyang binti. Si Lolo Usok ang nagtanggal nun at kinagat nito ng ubod lakas ang putol na braso ng aswang na tamawo na binggal. Nagkikikisay ang putol na braso hanggang sa kusa itong bumalik sa katawan ng tamawo na nakatayo sa kanilang harapan. Nakangisi habang pinapanood sila nito kung paano silang atakihin ng mga putol na braso ng mga ito. Aray! Ang sakit ng binti ko, Lolo Usok! Aray ko! Tiisin mo muna. Sinabi ko naman sa'yo, nakakaibang aswang ang mga yan. Hindi mo mapapatay ang mga putol nilang braso. Ang kailangan mong gawin ay patayin ang pinagmulan ng mga brasong yan. Para bang sa manananggal, kailangan patayin ang nakaiwalay na katawan para mapatay ang braso. Mabilis ang tibok ng puso ni Manuel habang pinapakinggan ang sinasabi ng matanda. Nang mga sandaling naghihirap siya, umalingaw-ngaw ang malalakas na tawanan
ng mga aswang. Kaya pala malalaki ang kanilang bibig dahil ginagamit nila ang pagtawa para lituhin ang kalaban. Parang lalo lamang silang natutuwa. Humahakbang po sila papalapit sa atin. Paano po natin sila lalabanan, Lolo Usok? Sa ngayon, kailangan nating makatakas sa kanila. Basta't huwag ka magpapakita ng takot sa kanila. Dahil kapag natakot ka, gagamitin nila yan laban sa'yo. Tara na, magdaan-daan tayo sa pagakbang papalayo sa kanila. Kapag nakapasok na tayo sa bahay ko, hindi na sila makakalapit dahil balot ng proteksyon ng kubo ko. Inalalayan siyang maglakad ni Lolo Usok. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Manuel nang mapansin niya ang isang braso ng aswang na malayang nagpapalipat-lipat sa bawat punong madadaanan nito na para bang naghahanap ng pagkakataon para umatake sa kanila. Nagmistulang mga gagamba yun na mabilis na gumagapang sa katawan ng puno. Nagulat na lang ang binata nang biglang tumalon si Lolo Usok at kinalaban ang mga halimaw na nagtatangkang lumaban sa kanila. Kahit hindi ito nagpapalit ng anyo bilang aswang, ay kitang-kita niya ang determinasyon nitong labanan ang mga sumusugod na aswang sa kanila. Kumilos na rin si Manuel. Inihagupit niya sa lupa ang hawak niyang latigo. Sa kanya inasinta ang mga gumagapang na putol na braso. Walang nagawa ang mga yon kundi ang bumalik sa katawan ng nagmamay-ari sa kanila. Halos manlaki ang mga mata ng binata nang makita ang ngipin ng putol na braso na muling dumikit sa balikat ng tamawo. Hala, pambihira namang kakayaan yan. Diyos ko, talaga palang kakaiba sila, Lolo Usok. Talagang kakaiba sila, kaya tara na. Bilisan mo na. Kailangan na natin tumakbo bago pa kumalat ang lason sa sugat mo. Dahil sa mga sinabing yon ni Lolo Usok, hindi napansin ni Manuel ang paglundag ng isa pang braso sa kanyang kinatatayuan. Mabuti na lang at nagawa niyang madampot ang nilalang. Ibinagsak niya sa lupa ang putol na braso. Sinabayan niya ng pagpalo ng hawakan ng latigo sa kamay nito. Sabay durog sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Napalitan ng galit ang nararamdamang pag-aalala kanina ng binata habang nararamdaman niya ang unti-unting pamamanhid ng kanyang binting may sugat. Dagulat si Lolo Usok sa katapangang ipinakita ng binata at dahil sa ginawang yon ni Manuel, kanya-kanyang sugod ang mga aswang na tamawo at hindi sila makaalis sa lugar na yon dahil sa mga nilalang na nakapalibot sa kanilang kinaroroonan. Pero dahil sa pinagsamang puwersa ni Lolo Usok at Manuel, lahat ng mga umatake sa kanila na mga putol na braso ay nagagawa nilang maiwasan. Lahat ng kalaban ay bumabagsak sa lupa. Butil-butil din ang kanyang pawis habang habol ang hininga dahil sa tindi ng kanilang mga sagupaan. Dahil lahat ay napabagsak nila, nagkaroon sila ng pagkakataon para tumakbo papalayo sa mga ito. Parang ayaw nila tayong tantanan. Bilisan mo tumakbo. Malapit na nila tayong abutan. Ilang minuto na lang kapag nakarating na tayo sa bahay, may magagamit ka ng sandata laban sa kanila. Tignan ko lang kung hanggang saan ang tapang nila. Paika-ika ang takbo at panay ang lingon ni Manuel sa hulihan ng kanilang daan. Nakita niyang sakto ang pagtalon ng putol na braso sa kanya. Naging maagap naman ang pagkilos ng binata at nasalo ng kanyang suntok ang braso nito. Bumagsak yon sa lupa habang nagkakakawag-kawag. Hinagupit niya ito ng latigo. Hindi pa siya nasiyahan. Kumuha siya ng malaking bato at dinurog ng mabuti ang kamay. Nawalan ito ng galaw, ngunit hindi tuluyang napapatay dahil buhay pa ang katawan ng may-ari nun. Sa takot ng ibang tauhan ng aswang, huminto ang mga ito sa paghabol sa kanila, lalo na nang matanaw ng mga ito ang bubong ng bahay ni Lolo Usok. Maaaring nagtagumpay tayo ngayon. Hindi natin alam
Kung hanggang kailan, ngayon lang sila naging agresibo ng ganyan. Kung ganun po, ay mas kailangan nating maging maingat sa mga kilos natin, Lolo Usok. Tara na po. Sa tingin ko po, mas ligtas po tayo sa bahay niyo. Paika-ikang naglakad si Manuel dahil pakiramdam niya ay bumibigat na ang kanyang binti na tinamaan ng kalmot ng kamay kanina. Pagkarating nila sa bahay ng matanda, ay agad silang pumasok sa loob. Naghanda kagad ng mga gamot si Lolo Usok. Habang abala ang matanda, ay iginala ni Manuel ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Nakita niya roon ang mga nakahilerang tapayan sa estante. Akma na sanang tatayo si Manuel nang magsalita ang matanda. Huwag ka munang lalapit sa mga tapayan na yan, iyo. Dahil ang bisa ng mga kapangyarihang naririyan ay hindi ka pa lubusang nakikilala. Akin na muna ang latigo mo at ibababad ko yan sa tapayan. Ganon din ang kalembang. Meron ka pa ba dyan na ibang agimat? Singsing po, Lolo. Pero bakit kailangan ko pong ibigay ito sa inyo at ibabad po sa tapayan? Para sa mabilis at agarang pagbibigay ng bisa sa mga agimat na dinala mo. Ibababad ko mga ito sa bertud ng katas ng bawang upang maugasan at malinisan. Matatanggalan lahat ng masasamang enerhiyang nakadikit sa mga sandata mo. Bukod pa ron, ang mga yan na magagamit mo laban sa mga aswang na umaatake sa ating kanina. At kapag maayos na ang lahat, yan din na magagamit mo laban sa supremo nila. Teka, hindi ko po naiintindihan, Lolo Usok. Magtiwala ka lang. Kaya ipagkatiwala mo sa akin ng mga sandatang yan. Huwag ka mag-alala. Kakampi mo ko at hindi ako kampo ng kadiliman. Hindi porket aswang ako ay masama na ako. Nangyari ito sa akin nang minsan salakayin kami ng mga aswang na tiktik noon. Tanging ako at ang anak ko ang nakaligtas sa labanan na yon. Natitiyak ko rin ng supremo ng mga aswang na si Aguado ay matagal na rin akong pinaghahanap para sa pagkukumpleto sa pagsasagawa niya ng ritual. Sige po, nararamdaman ko naman po na mapagkakatiwalaan po kayo. Nagtataka lang po ko dahil kailangan yung ibabad ang mga yan sa tapayan. Ibinigay ni Manuel ang kanyang mga agimat sa matanda. Kinuha nito yon. Pagkatapos ay sinimulan na nito ang panggagamot sa kanyang sugat sa binti. Bagya pa siyang nagtaka dahil namamaga na yon at maitim ang paligid ng sugat. Pero nang hugasan yon ng katas ng bawang na kinuha ni Lolo Usok sa tapayan, parang nagdahilan na unti-unting nawala ang pamamaga at bumalik yon sa dating kulay. O ano, nakita mo na kung gaano kalakas ang bisa ng bertud ng katas ng bawang. Alam mo ba na kahit isang beses lang na ibabad ang mga sandata mo, ay magkakaroon yun ng bisa na panghabang buhay na epekto hanggang hindi ito nasisira. Ang kailangan lang natin ngayon ay mahanap ang kanilang pinagtataguan upang mapigilan sila sa kanilang mga binabalak. Pero kung ako masusunod, ang gusto ko, umuwi ka na sa baryo nyo hanggat may pagkakataon pa. Hindi po ako aalis sa lugar na to, Lolo Usok. Kailangan ko pang mahanap ang kapatid ko. At tungkol naman po sa sinasabi niyong kuta ng mga aswang, sa tingin ko po, may makakatulong na po sa atin. Si Panelo po na nasa bahay ko. Nakatakas lang po siya sa kamay ng mga aswang na dumukot sa kanya. Pero nawalan po siya ng alaala. Kung nawalan siya ng alaala, natitiyak kong pinainom siya ng katas ng apdo ng aswang na tiktik. Ginagamit yon sa matinding gayuma. Hipnotismo at ilusyon na tanging ang supremo lang ang may kakayahang gumawa nun. Kung ganon, nasisiguro ko, kasama dapat siya sa alay. Tama po kayo sa mga sinabi niyo, Lolo Usok. Pero ang tanong po, paano natin maibabalik ang alaala ni Panelo? Diyan mo magagamit ang bisa ng kalembang at katas ng Artamesa. Gumawa ka noon at kapag sumapit ang gabi,
Saka mo siya painumin nun. Huwag ka mag-alala at pupuntahan kita sa bahay niyo. Kung ganun po, kailangan ko na pong umuwi. Baka po si Panelo na ang makakapagturo kung nasaan si Alma at ang kapatid ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Usok sa sinabing yon ni Manuel bago ito tumayo at lumapit sa tapayan. Muli nitong kinuha ang kanyang mga sandata at nagulat siya sa itsura ng kanyang sandata. Paano po nangyari to? Nagbago po ang kulay ng mga sandata ko, Lolo Usok. Dahil nahugasan na sila at natanggal ang masamang enerhiya, pati na ang orasyong nakadikit sa mga sandatang yan. Matibay na sandata na yan laban sa tamawang binggal. Kahit hindi mo napatayin ang kanilang katawan, kahit ang braso lang ang mapatay mo gamit ang latigo, masusunog na sila at magiging abo. Grabe naman po palang epekto ng bertud ng katas ng bawang na yan, Lolo Usok. Tama ka, Manuel. At yun ang dahilan kung bakit ipinapapatay ako ng supremo ng mga aswang. Dahil malaki akong hadlang sa kanila. Kaya nadamay ang pamilya ko. Ang alam ng anak ko ay patay na ako. Hanggang isang araw, nalaman ko na nawawala ang anak niya. Kaya heto, hanggang ngayon ay hinahanap ko ang apo ko. May awa po ang Diyos. Mahahanap din natin sila. Sinadya ko na hindi na sa kanila magpakita para sa kaligtasan nila. Kaya po ba mag-isa niyong hinaharap ang mga aswang? Oo, Manuel. Walang ama nagugusto'y mapahamak ang kanilang anak o apo. Hanggat hindi napapatay ang Supremo, hindi magkakaroon ng katahimikan ng baryong ito. Hindi ako nakatitiyak kung hanggang kailan magiging ligtas ang pamilya ko. Kaya sana, matapos na talaga ito. Dahil gusto ko na rin makasama ang anak ko at mga apo. Naramdaman ni Manuel ang lungkot sa anyo ng matanda. Kahit gusto pa niya itong samahan sa bahay nito, ay bigla naman niyang naalala si Panelo. Kaya't nagpaalam na siya rito at agad naman siyang inihatid ng matanda hanggang sa labas ng bahay nito. Tiwala ako na kahit atakihin ka ng mga aswang ay magagawa mo silang labanan. Matatakot na sila sa iyo at magbabago na ang epekto ng mga sandata mo sa kanila. Lalo na ang singsing. Kailangan mo lang ay magawa ang mga sinabi ko. Pupunta na lang kita sa bahay niyo mamayang gabi para magsagawa ng plano. Sa ngayon, masyado ako nanghihina dahil ginamit ko kanina ang lakas ko. Sige na, mag-iingat ka, Manuel. Pagkatapos magpaalam, ay mabilis na tinahak ni Manuel ang daan na itinuro sa kanya ni Lolo Usok para hindi na siya dumaan sa lugar kung saan nakalaban nila ang mga aswang. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating niya ang gilid ng kalsada. Nadatnan niya ang kariton ng kanyang ice cream. Agad niya yung itinulak at tinahak ang daan pabalik sa kanyang tirahan. Bagya pa siyang nagulat nang madatnan na nakaupo sa gilid ng katre si Panelo. Natuwa ito nang makita siya. Kuya Manuel, nagbalik ka na. Hala, sandali. Bakit may sugat ka? May umatake sa akin na aswang kanina. Mabuti na lang at nakaligtas ako. Nakita mo na, kuya. Kaya nga sinabi ko sa'yo na umalis na tayo rito eh. Pero hindi ko pa nahahanap sina Alma at Rosana. Sana naman, maalala mo na ang lahat para matulungan mo ako kung saan ko mahahanap ang kuta ng mga aswang. Pasensya na talaga, kuya. Wala talaga akong maalala. Kapag sinusubukan ko namang alalahanin ang mga dinaanan ko, sumasakit ang ulo ko. Biglang sumagi sa isip ni Manuel ang sinabi sa kanya ng matanda. Agad siyang naghanda ng mga kagamitan sa paggawa ng gamot. Naghanap siya ng mga daon ng artamesa at kinatas kasama ang nakababad naman na kalembang. Kuya, anong gagawin mo sa mga yan? Ipapainom ko sa'yo. Malaki may tutulong nito para bumalik ng mga alaala mo.
Hindi na nagtanong pa si Panelo. Tumulong ito sa kanya sa paghahanda ng gamot. Hindi nagtagal ay natapos niya na ang paggawa. Kailangan lang nila ng ilang oras para hintayin ang pagsapit ng gabi. Malakas ang kabog ng dibdib ni Manuel nang tumingin siya sa binata. Pagsapit ng gabi ay nagulat ang dalawa nang biglang may kumaluskos sa labas ng kanilang bahay. Tumayo si Manuel at maingat na sinilip ang pinanggagalingan ng kaluskos. Halos manlaki ang mga mata ni Manuel nang makita ang mga tamawo na humarang sa kanila ni Lolo Usok. Nag-aalala siyang napatingin sa gawi ni Panelo. "Dito ka lang, Panelo, ah. Huwag ka lalabas ng bahay. Merong mga aswang sa labas." "Kuya Manuel, huwag ka na lumabas. Baka mapahamak ka pa." "Mas mapapahamak tayo kung hindi ko sila haharapin. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin na masama." Hindi na hinintay ni Manuel na sumagot pa si Panelo. Hawak ang latigo at kalembang ay lumabas siya ng bahay at hinarap ang mga kalaban. Nakangisi ang mga ito na umaangil. Nagsalita ang nasa unahan ng pangkat at sinabi nito na hindi raw titigil ang mga ito hanggat hindi raw siya napapatay dahil bayad na raw ang buhay niya. "Ano bang pinagsasasabi niyong bayad na ang buhay ko? Kayo nga eh! Libre ko lang kayong papatayin! Mga kampo ng kadiliman! Ang lakas ng loob niyong sumugod dito!" Dahil sa sinabi ni Manuel, itinaas nito ang kaliwang kamay na parabang nag-uutos sa mga kasama. Hindi nga siya nagkamali. Mula sa kanilang katawan ay isa-isang humiwalay sa pagkakadikit ang mga braso ng kalaban at naghanay sa kanyang harapan. Handa na ang mga ito para umatake sa kanya. Inihanda ni Manuel ang kanyang latigo. Malakas niya yung inihagupit sa lupa, kasabay ng kalembang sa kanyang kamay. Napabaluktot ang mga ito na parabang nasasaktan sa nililikhang tunog ng kampana na yon. Sinamantala ni Manuel ang pagkakataon at isa-isa niyang hinagupit ng latigo ang mga putol na braso. Nasunog ang mga ito at napuno ng ingay ang paligid mula sa angil ng mga aswang. "Ano? Lumapit kayo! Nasasaktan ba kayo sa tunog ng kalembang? O eto pa! Lasapin niyo ang kapangyarihan ng latigo ko! Akala niyo maiisahan niyo ako, ha? Mga hinayupak kayo!" Mas nilakasan pa ni Manuel ang pagkalog ng kalembang. Habang malalaki ang hakbang na sinugod niya ang mga aswang na tamawo. Bawat tagupit mula sa latigo ay nagkakakawag-kawag ang mga putol na braso at agad na nagliliyab dahil sa kanyang sandata. Nagtatakang napasulyap sa mga aswang si Manuel na unti-unting humahakbang papalayo sa kanya. Bakas ang takot sa muka ng mga ito at nang mawala na ang aswang sa kanyang paningin, dumating naman ang aswang na si Lolo Usok. Mula sa kanyang harapan ay nagbago ang anyo nito. "Sinasabi ko na nga ba't susugod sila rito, Manuel? Ngayong nakita nila ang kapangyarihang taglay ng latigo, tiyak na makakarating na rin sa supremo nila na may bago na akong pinagbigyan ng bertud." "Mabuti naman po't nandito na kayo. Pumasok na po muna tayo sa loob ng bahay. Natapos ko na pong gawin ang sangkap na sinasabi niyo magpapagaling kay Panelo." Naunang pumasok sa loob ng bahay si Manuel. Kasunod ang matanda na tumingin pa sa paligid bago tuluyang pumasok. Pagpasok nila ay nadatnan nila si Panelo na nakasiksik sa katre. Bakas sa mukha nito ang labis na takot. Kinuha ni Lolo Usok ang ginawang gamot ni Manuel. Iniabot din ng binata ang kalembang sa matanda. "Magparikit ka ng apoy sa kalan at pagkatapos, kumuha ka ng kapirasong tela sa damit ni Panelo. Yun ang susunugin natin, kasama ng insenso at kamangyal." Agad na tumalima sa utos ni Lolo Usok si Manuel. Tinulungan din siya ni Panelo habang umiiwas ito sa matanda. Pagkatapos ay muling naupo sina Manuel at Panelo habang naghihintay sa sasabihin ng matanda.
Maya-maya pa ay tumayo si Lolo Usok. Ipinainom nito kay Panelo ang katas ng Artamesa habang bumibigkas ng isang orasyon. Ilang beses itong napapahinto sa pagsasalita dahil hindi nito kinakaya ang malakas na kapangyarihang bumabalot sa katawan ni Panelo. Pero nang biglang patunugin ng matanda ang kalembang, bumagsak sa katre si Panelo habang nagkikikisay ang katawan. Lolo, teka, ano po nangyayari sa kanya? Huwag mo muna siyang hahawakan. Pagmasdan mo ang usok na nanggagaling sa kalan. Tinatangay ito ng hangin, papalapit kay Panelo. Unti-unti siyang lalamunin ng usok. Mapapalayas ang malakas na hipnotismo at ilusyong bumabalot sa kanyang katawan. Dahil din sa ingay ng kalembang, basta't hindi mo siya kakausapin kapag nagsalita siya at bumangon sa higaan. Hindi pa natatapos ng matanda ang sinasabi nito nang biglang umupo si Panelo. Nakatirik ang mga mata. Walang itim ang mga yon, kundi puti lang. Nakatitig si Manuel sa naging itsura ng mga usok na bumalot sa katawan ni Panelo, kasabay ng pagbagsak ng katawan nito sa katre at agad na nawalan ng malay. Ano, Lolo Usok? Natanggal niyo po bang itim na kapangyarihan sa katawan niya? Hindi ako sigurado dahil malakas ang kapangyarihan bumabalot sa kanya. Pero nasisigurado kong natanggal ko sa kanya ang hipnotismo. May ilusyong bumabalot sa kanyang anyo. Maaaring ang nakikita natin ay hindi ang totoo niyang itsura. Ano? Hindi niya totoong itsura? Paano niyo naman po nasabi yun, Lolo Usok? Dahil yun ang ipinapakita ng usok. Malalaman natin bukas, Manuel, kung ganap kong naibalik na ang mga alaala niya. Depende yun sa kanyang naturalesa. Sinasabi niyo po ba na ang ilusyon na nakabalot sa kanyang katawan ay isang pandaraya sa paningin ng mga taong nakakakita sa kanya? Ganun po ba, Lolo Usok? Oo, Manuel, tama ka. At mawawala lamang yun kapag naalala niya kung sino talaga siya. O kaya naman ay mapatay mo ng tuluyan ng Supremo. Pero kapag ang maaalala lamang niya ay kung saan siya nagmula bago siya nakarating sa iyo, walang kasiguraduhan kung mababawi pa niya ang tunay niyang anyo. Ngunit ang mahalaga, malaman natin kung saan nagtatago ang mga aswang na bumihag sa kanya. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang binatang si Manuel dahil sa sinabing yon ni Lolo Usok. Nahihiwagaan siya sa kapangyarihang taglay ng mahika ng Supremo. Iba ang nilalang na yon sa mga aswang na nakakalaban niya. Naguguluhan ka, hindi ba? Dahil ang baryong ito ay kahati ng lagusan ng mundo ng mga lamang lupa. Kaya ang kababalagan dito ay hindi katulad ng mga nilalang na madalas mong makasagupa. Hindi ko po akalain na meron palang ganitong lugar, Lolo Usok. Hindi ka pa nakakarating sa totoong laban, Manuel. Kaya't ingatan mo ang lahat ng mga sandatang may birtud ng katas ng bawang. Gagamitin mo yan kapag nakaharap mo na ang Supremo. Muling pinagmasdan ni Manuel ang nakahigang si Panelo. Bago siya sumulyap kay Lolo Usok, nagpaalam na rin ang matanda na babalik na ito sa bahay nito. Kaya kitang-kita niya ang pagbabagong anyo ni Lolo Usok. Mula sa pagiging tao ay naging isang nakakatakot na tiktik ito. Sa bintana ito dumaan, lumipad muna ito sa paligid ng kanilang bahay. Bago ito umalis, naghari ang katahimikan sa loob ng bahay ni Manuel habang pinagmamasdan ang kanyang mga sandata. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago naman siya humiga sa tabi ni Panelo. Kinabukasan ay naunang nagising si Panelo sa kanya. Umiiyak ito at nakikiusap
na balikan ang mga kasama nila. Kuya! Kuya, naalala ko na! Kung saan kami tinago! Napabalikwas ng bangon si Manuel. Napatitig ito sa muka ni Panelo. Kung ganon, ay naaalala mo na ang lahat? May nakita ka bang babae sa pinagdalhan sa'yo? Sabihin mo sa akin, Panelo! Sunod-sunod na umiling si Panelo sa tanong na yon ni Manuel sa kanya. Niyakap nito ang dalawang tuhod na parabang takot na takot. Hinawakan niya ang balikat nito at mariin na kinausap. Panelo, huwag kang matakot. Kung naaalala mo na ang lahat, tulungan mo akong malaman kung nasa ng kanilang kuta. May hinahanap akong mga babaeng nawawala at malakas ang kutob kong naroon ang mga hinahanap ko. Pero, Kuya Manuel, lahat talaga ng mga nakita ko ron ay mga lalaki lang. Kunti lang ang naaalala ko, Kuya Manuel. Madilim ang kuta nila. Tapos ang boses namin ay umieko na para bang nasa ilalim kami ng lupa. Ang huling natatandaan ko, maraming malalaking bato sa dinadaanan ko. Bukod doon, wala na. Kung ganun, isang uri yun ng yungib o kuweba. Teka, yun lang ba mga naalala mo? Yung tungkol sa pagkatao mo at kung sino ka? Ano, alam mo na ba kung sino kan talaga? Wala talaga akong matandaan, Kuya Manuel eh. Maliban po sa mga panaginip na madalas po na dumadalaw sa pagtulog ko. Isang lalaki ang tumangay sa akin at dinala ko sa kuta. Tapos, nakita ko mga magulang ko na para bang pinagtutulungan ng mga aswang na natatanggal ang mga braso. Kuya, walang mukha mga magulang ko sa panaginip ko. Kaya hindi ko rin sila maalala. Diyos ko, mukhang tama nga sinabi ni Lolo Usok ah. Hindi niya lubusang natanggal ang maitim na mahikang bumabalot sa pagkatao mo. Sige na, kumilos ka na. Aalis tayo rito. Ililigtas na ba natin ang mga biyag nila, Kuya Manuel? Oo, Panelo. Meron naman tayong makakasamang isang matandang aswang na tiktik. Tutulungan niya tayo. Pasensya ka na, pero kailangan ko talaga ang tulong mo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay agad silang naghanda ng kanilang mga dadalhin. Mabilis silang umalis sa lugar na yon at tinakandaan papunta sa bahay ni Lolo Usok. Pagkarating nila sa bahay nito, nalaman ng matanda na isang kuweba ang hinahanap nila. Walang kakayahan si Lolo Usok na magpalit ng anyo bilang tiktik dahil may presensya pa ng araw ng mga sandaling yon. Dalawa lang ang alam kong kuweba na sinasabi niyo ni Panelo. Pero kung sinabi niyang may malalaking bato siyang nadaanan, natitiyak kong ang kuwebang yon ay ang lumang kuweba na kinatatakutang pasukin ng mga aswang na tiktik. Ang mabuti pa, simulan na nating maglakad. Sige po, naihanda na po namin ang lahat ng kakailanganin natin. Bago lumabas, ay kumuha muna si Lolo Usok ng isang maliit na itak at ibinigay niya yon kay Panelo. Mabuti na yung handa ka sa pupuntahan natin. Mabangis na aswang ang makakalaban natin. Ngunit huwag ka mag-alala. Kahit maliit ang itak na yan, magagamit mo yan laban sa mga tamaw. Pagkatapos ay naglakad na ang tatlo. Tinahak ang daan papunta sa kagubatan. Panayanlingan nila sa paligid habang nakatutok ang kanilang mga sandata. Si Manuel naman ay nakahanda na ang kalembang at latigo. Ganon din ang suot niyang singsing. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, sa wakas ay narating nila ang bukana ng kuweba. Nagtago muna sila sa malaking bato habang sinusuri ng kanilang paningin ang paligid. Si Manuel naman, na mabilis ang tibok ng puso, biglang nakarinig ng kaluskos mula sa yabag ng mga paa. Hindi nagtagal ay dumating ang isang pangkat ng lalaki. Nagwawala.
pinagagalitan ang mga lalaki at doon pa tumigil sa tapat ng kanilang pinagtataguan. Gulat na gulat si Manuel nang makitang nakatayo doon si Don Rafael. Isang tabak kayo mga tanga! Nasa harapan nyo na! Pinakawalan nyo pa! Marami na siyang nalalaman tungkol sa agimat ko. Tinapos nyo na sana ang buhay niya. Sayang ang ibinabayad ko sa inyo. Yung isang biyag na nakatakas. Nahanap nyo na ba? Umiiling na nakatungo ang tauhan nitong kinakausap ni Don Rafael at sinabi nitong hindi pa nahahanap ang biyag. Mas lalong lumakas ang boses ni Don Rafael. Hanapin ninyo mga hungang! Kapag marami nakaalam tungkol sa mga biyag, o di kaya ay si Manuel ang makahanap sa kanya. Tapos talaga ang maliligayang araw ninyo. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na sila! Nanginginig sa galit si Don Rafael nang utusan nito ang kanyang mga alagad, habang si Manuel naman ay hindi na napigilan ang bugso ng damdamin. Tangka na sanang magpapakita ang binata, ngunit pinigilan siya ni Lolo Usok. Huwag mo na, Manuel. Pigilan mo ang galit mo. Hayop siya, Lolo Usok. Siya nagpadala ng mga aswang para patayin ako. Bakit? Sino ba siya, Manuel? Siya po si Don Rafael. Sa kanya ako nagtatrabaho. Ang totoo, upahang manunugis po ko ng aswang at tagahanap ng mga agimat. Kung ganun, sa kanya nang galing ang kalimbang. Siya palang tinutukoy mo si Don Rafael. Kilala namin ang tunay na Don Rafael. Hindi ganyan ang itsura niya. Malamang na merong hindi magandang nangyari sa tunay na Don Rafael. Kung ganun po, ay niloko niya ako. Ang akala rin siguro ni tatay na ang Rafael na tinutukoy ko ay ang matandang kilala niyo noon at hindi ang nagpapanggap na yan. Kaya hinayaan lang niya akong hanapin ang apo nito. Planado niya ang pagpatay sa'yo. At ang unang agimat na ibinigay sa'yo ay pantawag sa alagad niya para malaman na ikaw ang sunod na target. Natitiyak kong hindi rin yan ang totoong itsura niya. Isa siyang supremo, Manuel. Kaya mag-iingat ka. Malakas at mapanganib ang lalaking yan. Dahil natitiyak ko na siya si Aguado. Hindi na nakatiis si Panelo na hindi sumali sa usapan ng dalawa. Kaya nagsalita na rin ito habang bakas ang takot sa muka. Kuya Manuel, naalala kong may usapan ng mga aswang na nagbabantay sa amin. Sa pagdating daw ng kanilang supremo, ay isasagawa na nila ang pag-aalay. Pero dahil kulang ang isa, ay hindi sila makakapagsimula. Muling natigil ang pag-uusap ng tatlo nang umalingaw-ngaw muli ang malakas na boses ni Don Rafael. Nagwawala ito ng bulungan ito ng isang tauhan. Ano ka mo? Nakita na ninyo ang matandang yon? Ano pang hinihintay ninyo? Hanapin niyo silang tatlo! Kumilos na kayo, mga inutil! Sa malakas na boses na yon ni Don Rafael ay lumabas ang mahaba nitong sungay. Nagbago ang anyo nito dahil sa labis na galit. Si Manuel naman ay tuluyan ng hindi nakapagpigil. Dala ng labis na galit, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Sumunod na rin sa kanya sina Panelo at Lolo Usok. Huwag mo na kaming ipahanap, demonyo ka! Dahil nandito na kami. Niloko mo ko. Aba, mabuti naman pala at hindi na ako mahihirapan sa paghahanap sa iyo. Kusa kayong nagpakita sa akin. Nagpakita ako sa'yo dahil nalaman ko na isa pala kayong huwad. Matagal niyo na pala kaming niloloko ni tatay. Ang buong akala namin ay mabuti kang tao. Yung pala, kampong ka ni Satanas. Nasaan ang totoong Don Rafael? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya.
Dahil ako naman talaga si Don Rafael. Bakit? May iba ka pa ba Don Rafael na kilala? Maliban sa akin? Teka, nahanap mo na ba ang apo ko? Tumingit sa usapan si Lolo Usok habang nakaduro ang daliri nito sa Supremo. Ito ang sumagot sa tanong ni Don Rafael. Sinungaling! Walang apo si Don Rafael dahil kahit kailan ay hindi siya nag-asawa. Natitiyak ko na pinatay mo ang tunay na Don Rafael. Tama ba? Oo na. Ano? Masaya ka na ba? Wala naman siyang silbi dahil sagabal lang siya sa lahat ng mga plano ko. Kaya't manahimik ka na, tanda. Alam mo bang matagal kitang hinarap? Mabuti naman at naisipan mo nang magpakita sa akin. Nasaan ang bertud? Ibigay mo sa akin yon. Wala kang karapatan sa bertud dahil sa akin yon. Narito kami para pigilan ka sa lahat ng kasamaan mo. Para ikaw ay tapusin. Hindi mo ako mapipigilan kung hindi mo rin naman ibibigay sa akin ang bertud. Ang mabuti pa, patayin na lang kita kasama ng binatang yan. Kaya pala, nagkandaliki-liki na ang mga plano ko dahil nakikialam ka. Masyado ka talagang pakialamero, tanda. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na mapapatay na kita. Umangil ng malakas si Don Rafael na parabang nagtatawag ng kasama. Hindi nagtagal ay lumabas ang mga alagad nito at pinalibutan silang tatlo. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Don Rafael, kasunod ng pagsigaw nito. Atakin sila! Patayin! Agad na umatake sa kanilang kinaroroonan ang mga aswang. Mabilis na kumilos si Manuel. Lahat ng lumapit ay hinagupit niya ng latigo. Nasunog ang mga kalaban. Dahil doon ay bumakas ang gulat sa muka ng Supremo. Paanong nangyari yun? Ginamit mo ang bertud ng katas ng bawang? Hindi ito maaari! Umatras si Don Rafael. Humarang ang dalawang tamaw na parabang pinoprotektahan ng mga ito ang Supremo. Hindi tulad ng una, higit na mas mabalasik ang itsura ng mga ito. Nakalabas ang mga pangil at mapupula ang mga mata. Buo na rin ang pasya ni Manuel. Uubusin niya ang mga aswang na gumagambala sa katahimikan ng Baryo Wawa. Manuel, kung gusto niyo pang mabuhay, ibigay mo sa akin ang sandata, lalo na ang kalembang, at nangangako kong hindi kita papatayin. Hindi ba't sa akin naman talaga ang mga yan? Akin na! Ibigay mo sa akin yan. Ibalik mo sa akin ang mga agimat ko. Wala kang karapatan sa sandata at kalembang na to, Don Rafael. Isa kang halimaw na hindi nararapat pagkalooban ng kapangyarihan ng kahit na anong agimat. Bibigyan kita ng pagkakataon, hayop ka. Pakawalan mo mga biyag. Tayong dalawa lang ang magtuos. Mukhang gusto mo na rin mamatay, Manuel. Tignan ko nga kung hanggang saan naabot ang tapang mo. Makinig kayong lahat sa akin. Pumasok kayo sa kuweba at patayin ang lahat ng mga biyag sa harapan ng dalawang ito. Halos manlaki ang mga mata ni Manuel nang marinig ang utos na yun ni Don Rafael sa mga tauhan nito. Agad niyang inatake ang mga inutusan nito. Bawat hagupit niya ng latigo ay nasusunog ang mga aswang. Ganon din sina Panelo at Lolo Usok na nakipaglaban na rin sa mga alagad ni Don Rafael. Biglang naramdaman ni Manuel ang malakas na pagtama ng suntok sa kanyang likuran. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa, pero bago pa man makasugod ang mga kalaban sa kanya, ay bumulagta na ang mga ito sa damuhan dahil inatake na ito ng itak ni Panelo. Dahil sa husay nilang tatlo, muling nagsalita ang aswang
na si Don Rafael. Akala ba ninyo ay may magagawa kayo laban sa akin? Nagkakamali kayo, mga kutong lupa! May magagawa kami. At tignan mo kung paano ko papatayin ang mga alagad mo sa harapan mo. Hindi ko hahayaan na magtagumpay kang halimaw ka. Katapusan mo na! Pagmasdan mo kung paano ko hahagupitin ng latigo ang mga alagad mo! Yeah! Ipinakita ni Manuel ang galit niya sa pag-atake sa kalaban. Nangibabaw ang mga sigaw at palahaw ng iyak ng mga aswang habang hinahagupit niya ng latigo ang mga ito. Kasunod ng pagpapatunog niya sa kalembang. Lahat ng mga aswang na naroon ay hindi mapakali. Inatake ni Manuel ng hagupit ng latigo si Don Rafael. Ngunit nagawa rin itong maiwasan yon. Pero hindi ito nakaligtas sa malakas na suntok ni Manuel na may singsing. Bumagsak ito sa lupa habang umaangil. Lalo itong naulol sa galit at pinakawalan ang dalawang braso nito. Ganon din ang braso ng mga alagad nito. Pinagtulungan ng mga ito ang binata. Gumapang sa lupa ang kaliwa at ang kanang braso ng mga ito. Ang iba naman ay sa mga puno. Palundag-lundag na pilit hinihiklas ang suot niyang singsing. Inaagaw ng mga putol na braso ang kalembang. Pero dahil sa malakas na kapangyarihang bumabalot sa sandata, nasunog ang mga yon. Natira ang braso ni Don Rafael, kasabay ng pag-atake ng kamay sa katawan ni Manuel. Bumaon ang kuko sa katawan niya hanggang bumagsak siya sa lupa. Lumapit naman sa kanya si Panelo at kinuha ang kamay na nakabaon sa kanyang binti. Tinadtad nito ng taga ang mga braso, kaya't bumalik yon sa katawan ni Don Rafael. Maraming salamat, Panelo. Salamat! Hindi pa man sila nakakabawi ng lakas, biglang nagkikikisay ang katawan ni Panelo. Nakita ni Manuel na nakatayo si Don Rafael. Para bang binubuhay nito ang bisa ng itim na kapangyarihang bumabalot sa katawan ni Panelo. Biglang pinatunog ni Manuel ang kalembang at tumalsik sina Panelo at Don Rafael. Bumagsak ang mga ito sa lupa, kasunod ng pagkawala ng kulay itim na usok sa katawan ni Panelo, hanggang sa nawalan ito ng malay. Lolo Usok, kayo na po muna ang bahala kay Panelo. Ako na po lalaban sa Supremo. Inihanda ng binata ang kalembang, latigo at ang singsing. Pinatunog niya ang lahat ng mga yon. Ang mga putol na kamay na gumagapang sa lupa ay biglang nagkakakawag, nagkikikisay hanggang sa masunog. Muling pinakawalan ni Don Rafael ang dalawa niyang braso. Tumalon ang mga yon sa kanyang kinaroroonan. Bumaon ang kuko sa kanyang balikat. Kaya sa galit ay tinakbo ni Manuel ang kinaroroonan ng kalaban. Hinawakan niya ito at dinampot ang kamay ni Don Rafael na nakakapit sa kanyang balikat. Siya mismo ang naglagay sa bibig ng Supremo. Isinuot niya ang singsing sa daliri ng kamay ni Don Rafael at dahil suot nito ang singsing, nanghina ang Supremo. Mamatay ka na ngayon, halimaw ka! Ito na ang katapusan mo! Ang sarili mong kamay ang papatay sa'yo! Hindi! Hindi! Inatunog ni Manuel ang kalembang sa tenga ni Don Rafael. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay at umaangil. Ang mga putol nitong mga kamay ay pilit na pumapasok sa bibig nito. Sumuka ng dugo ang matandang aswang, kasunod ng malakas na paghagupit ng binata sa hawak niyang latigo. Tinamaan niya ang katawan ni Don Rafael at sa isang iglap ay nasunog ang katawan nito. Sumabog ang abo at naiwan ang singsing. Pagkatapos na matalo ni Manuel ang Supremo, isinunod niya ang mga natitirang mga alagad nito. Isa-isang sinugod ni Manuel ang mga kalaban. Bawat tamaan ng latigo ng binata ay bumabagsak sa damuhan
at namamatay. Nagkikikisay ang mga yon at bumubula ang mga bibig hanggang sa masunog ang katawan. Nanghihinang napaluhod sa lupa ang binata pero biglang nagsisisigaw si Lolo Usok. Manuel! Manuel, bilisan mo! Tignan mo ito! Tumayo si Manuel at lumapit kay Lolo Usok. Gulat na gulat siya nang makitang ang lalaking si Panelo ay naging isang dalaga. Si Rosana at Panelo ay iisa, ang kapatid niyang matagal nang nawawala. Ngayon ay nasa harapan na niya. Walang malay dahil natanggal na ang itim na ilusyon na bumabalot sa katawan nito. Napaluwang niyakap ng binata ang kanyang kapatid. Diyos ko! Ang kapatid ko! Rosana! Diyos ko! Paano nangyari yun? Dahil yun sa kapangyarihan ng Supremo. Namatay na siya. Kaya nawala na rin ang sanib ng kapangyarihan nito sa kapatid mo. Diyos ko! Maraming salamat po sa inyong gabay. Diyos ko! Maraming salamat talaga! Lolo, sandali lang. Bakit naman po parang mas marami pa kayong luha kaysa sa akin? Dahil nakabalik na ang apo kong si Rosana. Ako ang lolo niyo, Manuel. Nagbunga na ang pagtitiis ko. Nagtagumpay tayo. Napaawang ang bibig ni Manuel. Hindi siya makapaniwalang lolo niya, si Lolo Usok. Kasabay ng pagbangon ni Panelo na ngayon ay si Rosana na. Hindi maitago ang tuwa sa muka ni Manuel nang matuklasan ang buong pagkatao ni Lolo Usok, pati na ang tagumpay na nahanap niya ang kanyang kapatid. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Panelo, Rosana pala. Ako to, ang kuya mo, si Manuel. Naalala mo ba ako? Ako ang kuya Manuel mo. Matagal na napatitig si Rosana sa kanyang kapatid. Maging kay Lolo Usok din. Napaiyak ito nang biglang maalala ang lahat ng mga pinagdaanan ng dalaga. Hindi na napigilan ng magkapatid ang kanilang mga damdamin at nagyakap silang dalawa habang umiiyak. Ganon din si Lolo Usok na masayang masaya sa mga natuklasan. Kuya? Lolo Usok? Diyos ko! Nakaligtas ako! Nakabalik na po ako! Pero teka, nasa na po ang mga kalaban? Nasaan po ang mga aswang? Wala na. Natalo ko na silang lahat, Rosana. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. At kahit wala kang maalala sa nakaraan mo, ay sa bahay ka pa rin dinala ng mga paa mo. Salamat sa Diyos. Ligtas ka na, mahal kong kapatid. Umiiyak na muling nagyakap ang magkapatid. Ganon din si Lolo Usok na yumakap sa dalawa niyang apo. Pagkatapos ay pumasok sila sa loob ng kuweba at tumambad sa kanilang paningin ang mga dalagang nakakulong sa kulungan. Akala ni Rosana, mga lalaki ang nakasama niya sa kulungan. Yung pala ay itinago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng itim na mahika ng ilusyon upang tahimik na maisagawa ang pag-aalay. Pagkatapos ng labanan ay umalis silang tatlo sa lugar na yon kasama ang iba pang mga biyag na nakalaya dahil sa kanila. Pagkarating nila sa bahay ay agad nang nagpaalam ang magkapatid pabalik sa kanilang baryo. Lolo Usok, talaga po bang hindi kayo sasama sa amin? Akala ko po ba gusto niyong makasama si tatay? Hindi na, Apo. Tahimik na ang buhay ng tatay mo. Hindi ko na kayo guguluhin. Paminsan-minsan naman dadalawin ko na lamang kayo ron. Mag-iingat kayo at ipagpatuloy mo, Manuel,
ang pagtitinda mo ng sorbetes. Mukhang minana mo ang galing ko sa pagtitimpla ng ice cream, Apo. Sige ho. Dahil po ba sa aswang kayo, Lolo? Kaya ayaw niyo po sumama sa amin? Hindi naman sa ganun, Apo. Kaya lang, kontento na ako sa baryo ng Wawa. Lalo pa ngayon na maayos at tahimik na ang baryong ito. Kung isa po kayong aswang na tiktik, bakit hindi po kayo gumagawa ng paraan para mawala po ang pagiging aswang nyo? Kung tutusin, talaga naman na kaya kong pagalingin ang sarili ko. Kaya lang, masaya na ako sa ganito. Napupuntahan ko mga lugar na gusto ko kahit wala akong pera. Hindi ko kailangan sumakay ng jeep o sasakyan kasi nakakaalis ako sa baryo nang walang kahirap-hirap. Lolo naman nakukuha niyo pa pong magpatawa Hindi na nga napilit ng magkapatid si Lolo Usok. Kaya naman, umalis na sila sa lugar na yon. Bumalik na sila sa kanilang baryo na may ngiti sa kanilang mga labi. Pagkarating nila sa kanilang tahanan ay halos maluwa ang kanyang mga magulang sa labis na tuwa nang makita si Rosana. Muling nabuo ang pamilya ni Manuel at masayang namuhay kasama ang kapatid. Nalaman din ng kanyang ama ang nangyari kay Don Rafael at ikinalungkot yun ni Mang Kanor. Bumalik din sa pagiging sorbetero si Manuel, ngunit hindi na bilang isang manunugis, kundi yun ang pagsisimula niya ng panibagong buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, ay ipinagtapat ni Manuel ang buong katotohanan sa kanyang ama na buhay pa si Lolo Usok. Sakto yun nang bumisita ang matanda isang gabi na naghahapunan sila sa pagkainan. Walang imik si Mang Kanor na ipinaghanda ng pagkain ang matanda at sabay-sabay sila na kumain. Kahit walang kumustahan, alam ni Manuel na sobrang masaya ang mag-ama sa pagkikita ng mga ito. Bago umalis ang matanda, ay nagyakap ng maigpit ang mag-ama. Pagkalipas ng ilang sandali, ay inihatid nila ang matanda sa labas ng bahay. Nakita nila kung paanong nag-anyong paniki si Lolo Usok para bumalik sa tahanan nito. Nagpaikot-ikot pa ito sa himpapawid na masayang masaya sa pagkikita nilang yun ng kanyang buong pamilya. Muling natahimik ang baryo ng Wawa. Wala na ang banta ng panganib. Salamat talaga sa Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat dahil hindi niya kami hinayaang mapahamak. Magkakasamang pumasok sila sa loob at nagpatay ng ilaw ng gasera. Yun ang hudyat na muling magbubukas ang ilaw para sa kanilang panibagong buhay. Kumpleto at magkakasama ang buong pamilya. Wala nang sasaya pa sa buhay na meron sila ngayon dahil ang pinakamahalagang sandali sa buhay ng tao, gaano man kahirap, ay ang pamilyang makakaramay natin sa lahat ng pagsubok. Natutunan ni Manuel na gaano man karami ang hadlang na haharapin, darating pa rin ang oras na malalampasan at malalampasan ang lahat ng yun at masisilayan ang bagong bukas. At sa kabila ng lahat ng mga nangyari, hindi kailanman mananaig ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan.